You and we worship you, God. Through the years you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamana tonight. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same by the power of your name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamana tonight. I will praise you till I die. Hallelujah. We praise you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit. Take over in this place and in our hearts, O Lord. Thank you. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, pinupuri ka namin at iluluwalhati, pinasasalamatan sa ika-18 taong anibersaryo ng gawain mo sa dakong ito. Nagtitiwala po kami sa iyong katapatan at sa iyong kabanalan. Ikaw ang Diyos na aming sandigan at inaasahan, na sa hapong ito, alam po namin kapiling ka namin. Andiyan ka sa aming kalagitnaan dahil yan ang winika mo, Diyos. 2 o 3 tao nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. At inaangkin po namin may gagawin ka sa aming buhay. Lahat po ng may sakit ay iyong pagagalingin sa pangalan ni Jesus. At ang lahat ng aming kahilingan ay tutugunin. Diyos, dalangin ko pong ang mabuting balita na ating pagsasalunan. Nawa po ito'y tumimo sa aming mga puso at magatid ng kaliwanagan, katagumpayan, at higit sa lahat ay kaligtasan. Diyos, gamitin mo ang lingkod mo mightily, boldly, and powerfully, kasama ang iyong mga awit. Sa aming kalagitnaan, sundan mo ito, nang yung tanda at imalat o babalaghan. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo, ating purihin ang Panginoon.
Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Sa hirapan at ginawa, taas ang mga kamay, purihin ang Diyos, ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Ibigay po natin yung pinaka-the best, pinaka-mainam, pinaka-malakas, sabay sigaw. Welcome, Holy Spirit. Sabi nyo, welcome, Holy Spirit. Take over in my heart. Purihin natin ang malakas si Lord. Maari pong yung binasa kanina ay ito rin yung babasahin ko kasi baka po yun ang binasa, di ko lang sigurado. Pero kahit isang tao, iba-iba ang mensaheng padala ni Lord. At ang mahalaga dito ay pagtanggap. Bawat tatanggap ng mabuting balita, gagaling, lalakas, magtatagumpay. Amen. Handa kayong makinig that there is healing in the teaching of our Lord Jesus Christ about love, the role of the Holy Spirit, and peace. May kagalingan sa turo ni Kristo tungkol sa pag-ibig at ang kilos ng Espiritu Santo at ang kapayapaan. Sabi ko po, may kagalingan. Parang walang kagalingan yung inyong sagot. May kagalingan. May kagalingan. Sabi po ng John chapter 14 verses 23 to the following verses, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Ang liwanag, ano? Yung umiibig sa Diyos, tumutupad ng kanyang salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa Ama na nagsugo sa akin. Sinabi ko na sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama, sa pangalan ko ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala ng lahat ng sasabihin ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama.
sapagat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, ay sumampalataya kayo sa akin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Taas ang inyong mga prayer request. Ama naming Diyos, aming dalangin na ang mga prayer request na ito, Panginoon, sinusulat pa lang ng bawat isa, ay alam ko pong tinugon mo na. At naniniwala kami, Panginoon, bawat handog at bawat alay, pangako mong ibabalik sa amin sa ibayo at iba't ibang paraan. At umaasa po kami sa iyong katapatan at sa iyong kabanalan. Kaya't inangkin na po namin na kaming lahat ay answered prayer. Sa ngalan ni Jesus, anong sagot? Let us give thanks with a grateful heart of Jesus habang kinukolekta ang mga prayer request. Let us give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am. Let the poor, I am, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, because of what agay taas ang kamay nyo at dahan-dahang maupo. Dahan-dahan po maupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Marami pong hindi sumagot. Alam nyo, sa inyong pagsagot, doon kayo sinusubok ni Lord. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayong lahat na sumagot, answered prayer. Lahat ng pumapalakpak may dumadaloy na power. Amen ba? Sabi nga po, worship is the atmosphere of God's presence. Ibig sabihin, sa ating pagsamba, bumababa ang presence ni God at nararanasan natin ang kanyang presence, ang kanyang presensya. Kaya po, yung pagpalakpak nyo, expression of worship. Yung pagsagot nyo at pagsigaw nyo, expression of worship. Yung pag-awit, pagsayaw, paglundag, lahat ng ginagawa natin, expression of worship. At lingid sa kalaman nyo, sabi ng worship, there is healing. May kagalingan sa pagsamba. There is healing in worship. Kaya sa pagpalakpak nyo pa lang, may gumagaling na. Sa pagsigaw nyo pa lang, may gumagaling na. Sa pagpupuri nating lahat, may pinagaling na. Kaya di dapat pagsawaan yan kahit matanda ka na. Kahit senior citizen ka na. Hindi mo dapat panghinaan ang pagpupuri at pagbigay ng palakpak sa Panginoon. Diba? Lingid sa kalaman nyo, magaling na kayo. Ha? Amen po ba? O diba?
Sa pagpupuri natin, alam natin, gumagaling na tayo. This gospel, ang gospel na ito, kung kayo nakikinig, John chapter 14 verse 23 to 29, this is our Sunday gospel. Ito yung mabuting balita sa buong simbahang Katoliko this coming Sunday. At ito'y sinabi ng Panginoon, nung siya po ay nagtatag ng tinatawag banal na komunyon. Sabi ron, this gospel is spoken by Jesus Christ during the Last Supper, over profound teaching. Naghahandog ang Panginoon ng malalim na katuruan tungkol sa pag-ibig at sa gampanin ng Espiritu Santo at ang nature of peace. The nature of peace. Ano ba ang totoong kapayapaan sa buhay? Madaling banggitin yung kapayapaan, pero wala namang kapayapaan yung nagbabanggit. Diba? So yun po ang ating pag-uusapan. At may kagalingan sa turo ni Kristo tungkol sa pag-ibig, tungkol sa Espiritu Santo at tungkol sa kapayapaan. Kung makikinig kayong lahat, uuwi kayong pinagaling, pinalakas, pinagpala ni Yahweh El Shaddai. Amen! Kaya makinig po kayo, ang may pandinig ay makinig. Sabi ng Romans chapter 10 verse 19, faith is cometh by hearing, and hearing by the word of God. Ang pananampalataya nag-uumpisa sa pakikinig at patuloy na pakikinig ng salita ng Diyos. Hindi po sinabing ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa patuloy na pagtaya at patuloy na pagtaya sa loto. Hindi po yun. Hindi po yun ang sinabi ng Biblia. Kaya mga kapatid ko kay Kristo, mahalaga po ito, pakinggan nyo po. Pakinggan nyo, makinig kayong lahat. Sabi po rito, sabi niya rito, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. You know, God is love. 1 John 4 verse 7 to 8, ang Diyos ay kapayapaan. At kung may kapayapaan ay kapag may kapayapaan, may kasaganaan. May naalaala yata kayo. May naalaala yata kayo doon sa walang tumama. Walang tumama kahit isa, no? Mga kapatid, ang pag-ibig ay ang Diyos. The nature of God, He is love. The fruit of the Spirit, ang bunga ng Espiritu Santo. Kaya nga makikita niyo po yun, ano? Kaya sabi ng Panginoon, sabi niya rito, makinig kayo, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Tumutupad. You know, faith without action is dead. Patay ang pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At kapag patay ang iyong pananampalataya, hindi ka umiibig at di ka nagmamahal sa Diyos. Sapagkat ang tunay nagmamahal sa Diyos, ang kanyang pananampalataya ay buhay at ginagawa niya araw-araw ang dapat gawin niya para sa ating Panginoon. Amen. Amen? So, unang dapat niyong tandaan, kasi nakita ko po hanggang alas 6 lang kayo. The first lesson that you need to take home, ang unang aral na dapat niyong iuwi sa inyong bahay at dapat maisabuhay, ito ang sinasabi ng Bible. First is the interwining of love and obedience. Pag sinabing interwining,
laging magkasama. Hindi pwedeng ihiwalay yung pag-ibig at pagsunod. Hindi pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig at ang obedience. Love and obedience is inseparable. Wala akong kausap? Wala, para akong kausap. May kausap po ba ako? Kasi kung may kausap ako, may pumapalakpak dyan eh. So, ang pag-ibig at pagsunod ay hindi pwedeng paghiwalayin. Sinasabi sa ating aral, that is the interwining. Interwining, it means magkasama lagi. Hindi pwedeng ihiwalay. Interwining love and obedience. Yun sabi ng verse 23 at sinabi ng verse 24, ang hindi tumutupad sa aking mga salita ay hindi umiibig sa akin. Ang salitang narinig ninyo ay hindi sa akin, kundi sa amang nagsugo sa akin. Purihin ang Diyos. Grabe, ano? Ang hindi tumutupad salita ng Diyos ay hindi umiibig sa Diyos. At ang hindi nagsasabuhay nito. Sabi ron sa verse 24, ang hindi tumutupad nito ng aking salita ay hindi umiibig sa akin. Hindi umiibig. Baka puro basa na lang tayo ng basa, hindi mo naman ginagawa. Ano ang salita ng Panginoon, salita ng Diyos na iyong laging ginagawa? Wala po akong nagagawa kasi hindi ko alam ang salita ng Diyos. Ano po, nanay, ang iyong laging natatandaan na salita ng Diyos na iyong laging ginagawa? Walang may alam. Wala. Mayroon ba kayong salita ng Diyos na iyong laging ginagawa? Dapat mayroon. Ha? Yung sabi, ibigin ang iyong kapwa. Yung sinabi, ibigin ang kaaway. Yung sinabi, igalang ang iyong ama at ang iyong ina. Yung sinabi, ibigay mo ang iyong ikapo. Yung sinabi, huwag kang mangungupit. Yung sinabi na ikaw ay mangingilin kung araw ng linggo. Yung dapat ikaw ay walang ibang Diyos kundi si Yahweh lamang. Huwag magkakaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Mga salita ng Diyos na dapat nating tandaan, na dapat nating isabuhay sapagkat ang salita ng Diyos ay Diyos. Amen! Interwining. Hindi pwedeng ihiwalay ang pag-ibig sa pagsunod. Tandaan po natin, loving Jesus isn't passive emotion. Ang pag-ibig kay Kristo ay hindi lang damdamin na lumilipas. Ang pag-ibig po ay hindi lamang damdamin na lumilipas na pagkatapos mong maligo, wala na. Marami pong nagsasabi, what is the definition of love? Ano para sa iyo ang ibig sabihin ng pag-ibig? Sabi ni sister, love is sacrifice. Sabi ng isa, love is blind. Bulag daw ang pag-ibig. Sabi ni nanay, ano ang sabi mo, nanay? Ha? Marami iba't iba na sinasabi ang tao kung ano ang pag-ibig, mga kapatid, kay Kristo. Dahil ito ang dapat nating tandaan. Sabi po ng Panginoon, loving Jesus isn't passive emotion, but it is an aktibo commitment to follow. Sundin, follow His command. Ang sundin ang kanyang mga utos. Sundin ang kanyang mga utos. At ang pagsunod na ito, this obedience is stern lead. Naghahubahantong sa malalim na relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Ang hina.
Sabi po ni Saint Augustine, kilala niyo po si Saint Augustine? Sino po yon? Doctor of the Church. Si Saint Augustine, hindi po yun yung naglalako ng taho tuwing umaga. Si Saint Augustine ay isang tagapagturo, doctor of the Church. At ang kanyang definition about love, it's not only an emotion. Ang pag-ibig ay yung iyong nararamdaman. Nararamdaman mo kung may mga taong nandyan sa harapan mo na alam mong ang taong yan ay naghihirap, ay damandama mo at napakikita natin yung tinatawag na mercy and compassion. Habag at awa. Sino sa inyo ang may habag? Wala. Sino sa inyo ang laging bukang bibig? Ay, nakakaawa. Pero wala namang ginagawa. Ay, nakakaawa talaga. Ay, nakakaawa, nanay. Pero wala namang ginagawa. Mercy and compassion, hindi rin yun pwedeng paghiwalayin. Tulad din naman ng pag-ibig at pagsunod. Ang habag at awa, hindi pwedeng ihiwalay. Dapat lagi yung magkasama. Kanya lang marami ang tao talaga ang nasusunod. Puro awa, puro salita, pero walang gawa. Kaya sabi ni Saint Augustine, kailangan nararamdaman mo at ginagawa mo dahil ang nag-focus, ang nagtutulak para gawin mo yon ay yung habag at awa mo sa taong nangangailangan ng tulong mo. Amen? Kung tayo lang ay magtutulungan ganun, ang sarap, yun yung tunay na pag-ibig. At kung ang Diyos ang pag-ibig, siya dapat ay nasa puso natin at gagawin mo yon maging sino ka man. Di ba? Maging sino man ay gagawin mo because God is love within our heart. Nasa puso natin ang pag-ibig. Sapagat ang pag-ibig ay ang Panginoon. Amen. Ang hina. Pangalawang aral. The second lesson that you need to take home. Ikalawang aral na dapat yung iuwi in your anniversary. Ano yung una? The intervening, love and obedience. Hindi pwedeng paghiwalayin ang pag-ibig at pagsunod. Pangalawa, sinasabi ng Bible, the promise of the Holy Spirit, ang pangako sa atin ng Diyos. At ang pangakong ito'y napakahalaga sa buhay mo, sa buhay nating lahat at sa buhay ko. Sabi po ng verse 25, pakinggan nyo ito. Hoy, makinig. Verse 25, sabi ng Bible, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito habang kasama pa ninyo ako. Ngunit, ang patnubay, ang Espiritu Santo na susugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalaala sa lahat ng sinabi ko sa inyo. Gaano kahalaga ang Espiritu Santong pangako ng Diyos sa atin. Siya raw ang ating patnubay. Kung mayroong pumapatnubay sa iyo, hindi ka maliligaw, hindi ka magkakamali, hindi ka magkakasala, hindi mo maipagpapalit ang iyong asawa sa iyong kumpare o sa iyong driver. Kasi mayroong kang gabay at mayroong kang patnubay. Ang Espiritu Santo na susuguin ng Ama at sinasabing siya ang magtuturo at magpapaalaala sa inyo, sa ating lahat, sa lahat ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kahit ka may Alzheimer, kahit ka malilimutin,
Kung may Holy Spirit sa iyo, hindi masarap. Ay, hindi ko na maalala yon. Kasi sabi ng pangako, Espiritu Santong susuguin ng Ama, magpapaalaala sa atin. Para wala akong kausap. Magpapaalaala. Ha? Sabi ni nanay, anak, hanapin mo nga yung aking pitaka dyan sa bahay, nakalimutan ko. Hanap-hanap nung anak na hindi ko talaga makita kung saan po yung iyong pitaka rito. Hindi ko talaga makita. Sabi nung nanay, nagagalit na sa anak, anak, tandaan mo, pag hindi mo makita dyan, pagdating ko dyan, makikita mo. Sabi nung anak, nanay, ihintay na lang kita, dahil pagdating mo pala, iyo lang makikita. Diba? Sabi mo pagdating mo, makikita mo. Mga kapatid, sometimes we forgotten, nakakalimutan po natin yung pangako. Kung may kang hindi maalaala, you ask God, Lord, help me, take over Holy Spirit, ipaalala mo sa akin, saan ko po ba nailagay? Araw magpakailanman, ikaw pa rin, Jesus. Araw-araw. Kanya lang tayo mga tao, kinakalimutan natin yung pangako. Di ba sabi ng Bible? Inaawit pa natin yan Pagkatapos di naman natin ginagawa. Anong inaawit natin? Pangako niyo aking panghawakan. Pangako niyo ang tani kong. Pangako niyo'y o pababayaan man, pangako niyo'y, ay naku, pangako niyo'y aking panghahawa. Pangako daw ng Diyos ay dapat nating panghawakan, at ito ang pinangako ng Diyos. Di ba malapit na sa June, Pentecost na, birthday of the church? Sabi ng banal na kasulatan in Acts chapter 1, huwag kayong aalis sa Jerusalem hanggat di nyo natatanggap ang pinangako ng Ama. The Holy Spirit and the role of the Holy Spirit in our lives. Ano ang ginagawa ng Espiritu Santo sa ating buhay bilang mga mananampalataya? Gabay, patnubay, tagapagturo, at tagapagpaalaala sa lahat ng nakakalimutan mo, nanay, sa iyong bahay. Ipapaalaala sa iyo ni Yahweh El Shaddai. Amen? Ito'y pangako ni Jesus. Jesus promised the gift of the Holy Spirit. Tandaan niyo po, ang gift, ang regalo ng Espiritu Santo mababasa sa 1 Corinto 12 at 1 Corinto 14. Unang-unang gift of the Spirit is the gift of faith, pananampalataya. The gift of tongues, the gift of healing, the gift of prophecy. Maraming gifts o regalong binibigay ang Diyos sa atin, at ito'y tinatawag na Christian power. Sabihin nyo, Christian power. Laksan nyo, Christian power. Eh, kaso, maraming Kristiyano parang walang power. Hindi pinanghahawakan yung gift. Di ba? And the fruit of the Spirit
is the Christian character. Ang ugali ng mga Kristiyano dapat ay ang bunga ng Espiritu Santo na susulat Galatians chapter 5 verse 22. Pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, kahinahunan, kabutihan, kabaitan, katapatan, katyagaan, at pagpipigil sa sarili, pagpipigil sa sarili. Kung wala ka nun sa buhay mo, tiyak lulubo ang tiyan mo. Pag walang pagpipigil, lulubo ang tiyan natin. Walang pagpipigil sa pagkain, walang pagpipigil sa pagmamahal. Kaya kahit na hindi asawa, ibinigay, nagkaroon ng UTI, kaya't naging single parent. Bakit? Umibig pagkatapos iniwan. UTI. Purihin si Yahweh El Shaddai. Huwag kayong magkaka-UTI, ha? Masama yun. Umibig tapos iniwan. Kaya mga kababaihan, lalo ng kabataan, ingatan nyo ang sarili nyo. Pangawakan nyo ang turo ni Mama Mary. Purity. Yung sinasabing awit, a pure heart, that's what I long for. A heart that follows hard after thee. Ganyan lang po talaga kapag ang audience mo yung mga senior citizen, ano? Purihin po ang Panginoon, ano? Parang wala akong kausap, ano? Ganun lang po talaga. Naunawaan naman po kayo ng Diyos. Naunawaan po tayo ng Diyos. Ako rin senior citizen ako eh. Pero hindi ko iniisip yun, kaya naman bigay tudo ako, ano? Kaya nga sinabi ko kanina, ano? Kasi nga kaya sinabi ko sa inyo, huwag kayong titigil magpuri sa Panginoon, ligid sa alam mo may kapangyarihan dumadaloy na sa iyo. Kaya kahit senior citizen ka na, ibigay mo ang the best. Ibigay mo yung the best. Ibigay mo yung the best! Amen! So, Jesus promised the gift of the Holy Spirit, that is Christian power, and the fruit of the Holy Spirit, that is Christian character. And this promise, itong pangakong ito, this promise, ang pangakong ito, sabi ng banal na kasulatan, this promise extend beyond the original disciple. Hindi lang doon po sa mga dating disipulo ni Kristo, but beyond. Pag sinabing beyond, hindi lang sa kanila, kundi maging sa atin at sa mga darating pang mga henerasyon, ay isa sa kanila ang pangako ng Diyos, ang Espiritu Santo. Ang hina. Amen. Amen. Kaya ang sarap nung inaawit namin yung si brother taga Dubai yan taga Abu Dhabi yun si brother Doon namin ini-record yung kantang yung Spiritong Banal, manahan ka. Spiritong Banal. Ba't pinipigilan nyo? Parang pinipigilan nyo ang pag-awit. Sabi roon, Spiritong Banal, manahan ka. Spiritong laksan nyo. Espiritong banal kailangan natin. Anong kasunod?
Kumilos ka sa buhay kong ito, pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo, Espiritong Banal, dinggin ang samo ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Sabay-sabay, kumilos ka, sabay-sabay. Pagkat walang magagawa kung wala ang presensya mo, Espiritong Banal, dinggin ang samo ko. Kailangan ko ang patnubay mo. Kailangan ko and finally, anong kagalakan ang aking nadarama sa tuwing ako'y nakikinig ng banal na salita? Nalaman ko ang susi ng kanyang mga himala. Sa gabay ng lingkod niya, pinagpala, taas ang kamay. Finally, 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 yes! Ang buhay ko ngayon, ang buhay ko ngayon, siksik-lik-lik ng biyaya. Kung may pagsubok man, ay hindi hintana. Ako'y punong-puno ng pag-asa, kalakasan, sa pagtahak sa landas ng kabanalan. Nasa kamay, finally, finally, ako ngayon malaya na. Finally, finally, ako ngayon. Finally, finally, ako ngayon ay magaling na. Finally, yes! And finally, yes! And finally, yes! Woo! Sabihin nyo, lahat ng sumigaw may mensahe. Amen? Amen! And finally, sabi ng Bible, ano yung unang lesson that you need to take home? The intervening love and obedience. And secondly is the promise of the Holy Spirit. He is our counselor. He is our guidance. He is our teacher. And He is our siya yung magtuturo sa atin, magpapaalaala, magre-remind sa atin, ng mga nakakalimutan yung gawin araw-araw. Kasi kapag nagkakaedad na, nagiging malilimutin. Pati pangalan minsan nakakalimutan. Sabi nga nung nakausap ko noon ay, "Uy, sister, ano nga ba yung pangalan ko?" Isipin mo, pati pangalan nakalimutan na. Di na malaman kung ano ang kanyang pangalan. Pagkatapos nag-uusap silang mag-asawa at magkaharap sila, ang sabi niya, "Sino ka nga ba?" Yung napakahirap, yung nakalimutan mo yung mahal mo sa buhay.
Pag nakakalimutan ng mahal sa buhay, anong ibig sabihin nun? Nawawala yung pag-ibig. Ha? Nawawala yung pagmamahal. Nawawala, nagiging absent-minded. At nagiging dahilan ng pagtataksil sa isa't isa. Ang hirap yata pa kay pinagtaksilan, Naranasan niyo ba kayong pagtaksilan? Ha? Masakit po pag pinagtaksilan. Si Kristo, pinagtaksilan ni Judas. Si Judas, ibininta si Kristo. Pinakakain ni Jesus si Judas sa kanyang mga kamay. Pero sa kabila ng lahat, nagawa pa ni Judas na ipagbili si Jesus sa halagang 30 pirasong pilak. Ganon din minsan, kaya huwag kayo minsan magtitiwala kahit kanino. Masarap magtiwala kay Jesus. Minsan, kung sino pa yung pinakakain mo, siya ang magkakanulo sa iyo. Minsan nga, asawa, pinagtaksilan ka pa. Amen po ba? Ako po mayroong nakitang mag-asawa, ito na ikwento ko na, iwan ko narinig nyo na. Ha? Talagang sila'y nagmamahalan, mahal na mahal nila ang isa't isa. Di ba naranasan nyo, balikan nyo yung unang pag-ibig nyo? Ha? Gaano mo pinapakita ang pagmamahal mo sa iyong first love? Mahal na mahal, di ka makatulog. Di na makatulog. Di pa makakain. Tagihawat sa tenga. Pati na sa pigi ng kaiisip sa'yo. Tagihawat umuunti. Di ba? Ganun ang pag-ibig ay nagmahalan talaga sila. Dahil sa pag-ibig, the manifestation and the expression of your love, nabuntis. You express your love. Yun, pag naipadama mo yung pag-ibig, ano ang resulta ng pag-ibig? Bata. Yun ang bunga ng pag-ibig. So nabuntis. Ngayon dahil nagmamahalan, ayaw mong maghirap, ayaw mong mahirapang manganak ang asawa mo. Ang hirap yata ang manganak. Magkasama kayong ginawa, masayang masaya kayo. Pagkatapos ikaw lang asawang babae ang magpapakahirap para ilabas yung inyong pinaghirapan. Sabi ng doktor sa husband, mayroon ng bagong machine, bagong invention, para hindi mahirapan ang misis mo, sasang-ayong ka lang, mag-a-agree ka lang. At ang makakaranas ng hirap, hindi yung misis mo, kundi ikaw, yung lalaki. So pumayag po. Siniset po yon from 500, 1,000, 1,500 to 2,000. At hanggat hindi nararamdaman, sinit na po, nanganganak na. Isinit na po, walang maramdaman na. Talagang normal na normal. Pero sinit ng 500, wala pa rin maramdaman yung lalaki. Sinit ng 1,000, wala pa rin maramdaman. Normal parehas sila. Normal pati ng daw. Istinudo ng 2,000, normal, nakapanganak, wala pong sigaw, walang aray, walang pagmumura. Kasi maraming nanganganak kapag first baby, minumura yung asawa. Pero wala pong nangyaring ganon. Kasi may bagong invention. Nakalabas ang magandang bata. At pagdating po doon, umuwi na sila. Kasi normal eh. Ang sarap yata nung gano'n, no? Kahit makarami ka ng panganak, kahit marami kang anak, magiging anak, normal, hindi ka masasaktan, nanay. Hindi masisisaryan, hindi wala kang sasakit, walang sakit, walang ire. Kaya nang umuwi na po sila, laking gulat nila. Pagbukas ng pintuan ng gate nila, may patay na kabulagta sa gate nila. Bakit kaya may patay? Nang tingnan nila yung patay, yung kanilang driver. Bakit kaya nanay yung driver ay namatay?
Nanay, bakit kaya yung driver ang namatay? Bakit? Ha? Ano sa palagay nyo? Yung pala ang nakabuntis sa asawa niya, pinagtaksilan siya. Ha, di ba? Pag nawala yung pag-ibig, pagtataksilan ka. Ang nakaranas ng sakit at hirap ay tinudo pa naman sa 2,000 patay. Grabe. Mga kapatid, kaya mahirap mawala yung pag-ibig, nanay. Ang pag-ibig kahit matanda na, kahit 90 anyos na, ang pag-ibig ay di tumatanda. Ang pag-ibig laging may sakripisyo. Ang pag-ibig ay nagmamahal. Maging sino ka man. Sabi nung nagmamahal, sabay-sabay tayo, sabihin mo, maliman ng ikaw ay ibigin ko. Sabay-sabay. Ako'y isang bulag na umiibig sa'yo. At kahit ano pa ang iyong nakaraan, mamahalin kita maging sino ka man. Taas ang kamay. Mahal kita, basta't mahal kita. Iniisip nila ay hindi mahalaga. Mahal kita maging sino ka man. Di ba? Ganon si Jesus. Nagkamali man yung misis niya, umibig sa driver niya, namatay yung driver, pero minahal ng asawa niya, ang naging bunga ng pagmamahalan nila. Bakit? Yun ang tunay na pag-ibig. Kahit hindi sa kanya yung bata, minahal pa rin niya, dahil ang pag-ibig ay si Kristo. Love your enemies. Ibigin nyo, maging sino ka man. Amen. Amen. And finally, ito po yung pinaka-final. Tandaan nyo po, ito yung panghuli. Sabi ng Bible, sa ating pong final, peace that transcend the world. Kapag hindi ka tunay nagmamahal, walang tunay na kapayapaan. Bakit ang gulo ng ating bayan? Bakit ang gulo ng ating bansa? Bakit hindi matutong talagang magmahalan sa isa't isa para naman sumagana at para maramdaman ang mahihirap na tulad natin kung ano ba ang kanilang ginagawa sa bansa? Bakit hindi nila magawa? Sapagkat kapag absence, kapag po wala ang pag-ibig, wala sa puso natin si Jesus. Si Jesus ang kapayapaan nating lahat. Diba sabi sa inawit nyo kanina, my peace, ang kapayapaan ni Kristo. My peace I give unto you. It's a peace that the world cannot give. Kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Kapayapaang hindi maibibigay sa iyo ng loto. Kapayapaang hindi maibibigay sa iyo ng sino paman. Sapagkat ang kapayapaang ito ay ang Panginoon. Kaya mga kapatid, taas ang inyong kamay. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot tumaas ang kamay. That's a sign of surrendering. Yung pagsuko sa Panginoon. At sabihin mo sa Panginoon, Panginoon, patawarin mo po ako sa lahat ng nagawa kong kasalanan mula po sa aking pagkabata hanggang sa kasalukuyan. Panginoon Jesucristo, sa oras na ito, ikaw lang ang aking iibigin at mamahalin sapagkat kinauuhawan kita araw-araw. Panginoong Jesus, declare it, kinauuhawan kita, aking Panginoon. Hindi alam, tumulan na lang kaya tayo, no? Okay, kung hindi nyo alam, huwag nyo kantahin pilitin. Ano ba kung saan tayo mapunta? Ano yung inyong gustong kantahin na ayon sa mensahe ng Panginoon? Raise up your hands.
Taas ang kamay. Amen. Hallelujah. Nakalooban dulot mo'y kapayapaan, di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama, aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan, di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama. Nauuhaw ang puso kong ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sampitin. Hindi mo mapigilan na ika'y pasalamatan, naruti ko dakila ka sa buhay ko, Ama. Come on! Ikaw ang aking kagalakan, ikaw ang aking kalakasan, hirap na kalooban, dulot mo'y kapayapaan, di man kita makita, sa puso ko ay may ligaya, pagkat alam kong nariyan ka, lagi kong kasama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan, kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Nauuhaw ang puso ko, ikaw ay sambahin, at lumikha ng bagong awitan, sa'yo ay sambitin. Hindi ko mapigilan na ika'y pasalamatan, kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko, Ama. Kay buti mo dakila ka sa buhay ko. Patong nyo ang inyong kamay sa inyong ulo. And the Lord said, Mark chapter 15 o chapter 16, from verse 15, the following verses, silang sumampalataya at bautismuhan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan: sa pangalan ni Jesus, makapagpapalaya sila ng mga demonyo, magsasalita sila ng ibang wika, dumampot man sila ng ahas, uminom ng lason, hindi sila maaano, at sino mang mapatungan ng kanilang mga kamay, ang mga may sakit ay gagaling. Maniwala ka. That is the gift of the Spirit, the Christian power. Angkinin mo, come Holy Spirit, we need you. Kailangan ka namin, Espiritu Santo. And deliverance. Come, Holy Spirit,
Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weaver of soul. Lord, let your sweet healing power touch me and me. I pray, Panginoon, dalangin ko po na ang bawat nandirito ay hinahaplos mo ng iyong mapagpalang kamay. Alam mo kung ano po ang aming dinadaing. Alam mo kung ano ang aming nararanasan. At ikaw ang Diyos ng kagalingan ng bawat isa. At alam ko pong sa oras na ito ay pinagagaling mo ang bawat isa, Panginoon, at pinagpapala sapagkat ikaw ang great healer and provider. By your name, our authority, ay sinasaklawan ko lahat ng uri ng karamdaman at inuutusan kong umalis at lumaya sa bawat katawan lahat ng uri ng karamdamang ito. In the name of Jesus Christ, we rebuke you, Satan. Get out! Go! Totally go, Father, in Jesus' name. And I claim, Lord, your healing power, your deliverance power, at inaangkin na po namin ito sa pangalan ni Jesus. We claim, Lord. We claim, Lord. We claim. Halina, Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo. Kailangan kita. Sigla't lakas ng mahina, pag-asa ka na. Patuloy kayong umawit, choir. Lahat po ng nakaranas ng kagalingan for the confirmation, lumapit po dito sa aking unahan. Yung pong nakaranas ng kagalingan, kung ay dating may sakit, come forward, please, come on. As a confirmation of healing, lapit po yung pinagaling ng Panginoon. Lapit ang pinagaling ng Panginoon. Come forward, please. Pastor, Pastor, raise up your hand, taas ang kamay. Taas po ang kamay, taas din ang kamay. Father in heaven, I pray for healing and deliverance in the name of Jesus. Receive, touch. Tuloy-tuloy lang, ha? I pray for healing. Touch. Claim healing power in the name of Jesus Christ. I pray. Receive. Touch. Claim healing and deliverance. I pray. Healing. Receive. Receive. Touch. In Jesus' name. Hallelujah. Claim healing in the name of Jesus. Be healed. Touch. Receive healing in the name of Jesus. Touch. Father in heaven, I pray healing
touch. Healing power and deliverance in the name of Jesus. Receive touch. Claim healing and deliverance in the name of Jesus. Receive touch. Hura basane. Kagalingan sa kanya. Amen. Receive. Amen. Receive. Touch. Amen. Receive healing. In the name of Jesus. Touch. Ang kinin ng kagalingan sa ngalan ni Jesus. Receive. Touch. Taas na po ang kamay. Taas, taas po. Taas. I pray in the name of Jesus. Clean healing. Touch. Touch. Tanggapin ang kagalingan. Tanggapin ang kagalingan. Receive. Touch. Yes. Receive touch. In Jesus' name. Hallelujah. Healing. Claim. Tanggapin ang kagalingan sa kanan. Receive. Touch. Yes. In Jesus' name. Receive. Touch. Tanggapin ang kagalingan sa pangalan. Receive. Touch. Hallelujah. Hallelujah. Tanggapin ang kagalingan. Touch. Tanggapin mo ang kagalingan. Close your eyes. Receive the power. Be healed. Be healed. Touch. Claim healing. Touch. Ang kinin ng kagalingan sa ngalan ni Jesus. Receive. Touch. In Jesus' name. Pinakagaling, receive the power, be healed, touch in Jesus' name. Receive healing, touch. Yes, Father. Touch. Ang pinakagalingan, touch ugaan. Ay, taas ang kamay. Lord, I pray for healing and deliverance. Receive touch. Tanggapin ang kagalingan sa ngalan ni Jesus. Touch. Yes. Receive. Touch. Amen. Touch. Touch. Kamay mo. Close your eyes. Close your eyes. Father in heaven, I pray for healing and deliverance. Receive. Touch. Close your eyes. I pray for you. Receive. Touch. Taas ang kamay. Father in heaven, I pray for healing and deliverance. In the name of Jesus. Be healed. Close your eyes. Father in heaven, I pray. Receive. Touch. I pray for you. Receive. Touch.
your eyes. Father, in heaven, I pray for you. Touch. Close your eyes. Pikit ang mata. Father, I pray for healing. Receive. Receive. Touch. Ang kininang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Receive. Touch. Yes. At lakas ng mahina. I pray for anointing. Gamitin ka ni Lord. Touch. I pray for anointing. Magamit ka ni Lord. Claim the power. Touch. Yes. Father, gamitin ka ni Lord. Sa ngalan ni Jesus. Receive. Touch. Sigla't lakas. Lord, I pray for the anointing. I pray, Lord God, to bless them. And I claim, Lord God, your power, your anointing in the name of Jesus. Receive touch. Receive the anointing right now. Touch. Yes, in Jesus' name. Touch. Receive the anointing. Touch. Receive the anointing. Touch. Receive the anointing. Touch. Receive the anointing. Touch. Receive the anointing of the power. Touch. The Spirit of the Lord is now upon us. Tayo na kayong lahat. To heal the broken heart and set the captives free. To open prison's door and makes the blind to see. The Spirit of the Lord is now on us. The Spirit of the Lord, nasa kamay. The Spirit of the Lord is now upon us, is now upon us, to heal the broken heart and set the captives free. The captives free, to open prison's door and makes the blind to see. The Spirit of the Lord is now on us. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord is now on us. Palakpakan natin si Lord yung malakas, sabay sigaw. Sabihin mo ngayon, I am healed. Magaling na ako. Sabihin mo ngayon, I am strong. Malakas na ako. Sabihin mo ngayon, I am rich. Mayaman na ako. Sa ngalan ni Jesus. Anong sagot? Taas ang lahat ng daladalahan. Panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles. Gusto mag-abroad, hilingin ang visa. Taas po ang lahat ng yan. Yung gustong magkaasawa, na talagang gusto pang mag-asawa, hilingin mo sa Lord. Yung mga matagal ng dalaga, hilingin mo sa Lord. Matagal ng dalaga, hilingin mo sa Lord. Masakit naman pakinggan kung matandang dalaga. Matagal ng dalaga, hingin natin sa Lord.
Okay, taas na po ang lahat ng yan. Ama naming Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa biyaya ng kaligtasan at sa mensaheng aming napakinggan sa kanilang anibersaryo sa dakong ito. Nawa po'y batbasan mo ang mga bagay na ito, panyo, asin, langis, Biblia, wallet, bag, passport, papeles, at dalahin ko, Panginoon, bigyan mo po ng visa ang lahat ng nais magkaroon ng visa at mag-abroad. At bigyan mo po, Panginoon, magiging kaisang dibdib ang mga matagal ng dalaga. At tinaki namin mangyayari ito sa pangalan ni Jesus. Anong sagot? Okay, baba ang lahat ng yan. Baba. Baba. At ihahagis ko po sa inyo ang bonus. Ha? Sasabihin mo ngayon. Ha? Sasabihin mo ngayon, Lord, I trust in you. Lord, I trust in you. 3 beses yan, ha? 3 yung hahagis ko. So, mag-isip na kayo ng 3 bagay, tapos tatlo sasabihin nyo, Lord, I trust in you. Okay? May the Lord God bless us all now and forever in the name of the Father. Father pa lang po, ang bibilis din naman. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Unang biyaya, ito na! Lord, I trust in you! Pangalawa, ito na! Lord, I trust in you! And finally, ito na! Lord, I trust in you! God bless you! God bless you!